Sa gitna ng tirik na araw, isang basket ng suma na naging metsa ng isang di malilimutang pagtatagpo. Si Clara, isang simpleng dalagang nagtitinda sa kalsada, ay nakatikim ng lupit at pang-alipusta mula kay Tiffany. Isang sosyaladang pinagmamalaki ang kanyang yaman at kapangyarihan. Ngunit ang di alam ng lahat, ang dalagang marungis at tila walang laban ay ang kaisa-isang tagapagmana ng Montemayor Group of Companies. Sa kanyang pagbabalik sa trono, dala ni Clara ang isang lihim na magpapabagsak sa mundong ginagalawan ni Tiffany. Isang mundong binuo lamang sa kasinungalingan, utang at beking alahas. Sa tulong ni Ethan, isang arkitektong mas pinapahalagahan ng pundasyon ng karakter kaysa taas ng gusali, kailangan harapin ni Clara ang mga pagsubok na susukat sa kanyang pagkatao. Pananabotahe, pagtataksil at ang pagbabalik ng mga multo ng nakaraan ang sasubok sa kanyang katatagan. Magagawa ba ni Clarang manatiling magpakumbaba sa rurok ng tagumpay? O gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan para tuluyang durugin ang taong minsan ang tumapak sa kanya? Ito ay isang kwento ng karma, pagpapatawad at ang dakilang kapangyarihan ng katotohanan. Isang paalala na ang gulong ng palad ay mabilis umiikot at ang sinamang nasa itaas ngayon maaaring bukas nasa kalsada na rin. Tirik ang araw at punas-punas ni Clara ang butil-butil na pawis sa kanyang noo habang inaayos ang kanyang mga panindang kakanin sa tapat na isang marangyang subdivision. Simple lamang ang suot niya, kupas na t-shirt na maong na luma, ngunit malinis naman ang kanyang gawa. Biglang huminto ang isang makintab na pulang sports car. Lumabas mula rito si Tiffany, isang dalagang halos mabalot na ng alahas at mamahaling bandang katawan. "Excuse me, can you move your cheap basket? Nakakasulasok ang amoy ng paninda mo. Humahalo sa air freshener na sasakyan ko." Maarte ang tura ni Tiffany habang nagpapaypay ng kamay. "Pasensya na po ma'am, paalis na rin po ako. Tinatapos ko lang po itong huling balot." Magalang na sagot ni Clara. Hindi nasiyahan si Tiffany. Sinipa niya ang basket ni Clara kaya nagkalat ang mga suman sa kalsada. "You don't belong here, loser. Dito sa lugar na to, kaming mayaman lang may karapatang pumarada. My family owned properties here and you're just a piece of trash selling rice cakes." Naipo kayo ko si Clara habang pinupulot ang kanyang paninda. "Mayaman man o mahirap, pare-pareho lang tayong tao ma'am. Hindi po nabibili ng perang respeto." "Respeto? I don't give respect to someone who smells like sweat and poverty." Tawa ni Tiffany bago pabalagbag na sumakay sa kanyang kotse. Kinagabihan, may malaking party sa clubhouse ng subdivision, ang pagdiriwang para sa tunay na tagapagmana ng Montemayor Group of Companies. Naroon sa Tiffany, suot ng isang gown na kinuha niya lang sa rent-to-own shop, umaasang makakabit sa mga tunay na elitista. "Attention everyone," anunsyo ng host. "Let us welcome the sole heiress of the Montemayor fortune, who spent the last month living a simple life to understand our worker struggles, Miss Clarice Clara Montemayor." Bumaba sa engrandeng hagdan ng isang babae, nakasuot ng napakagandang puting terno, maaliwalas ang muka, elegante at puno ng dignidad. Naniga si Tiffany sa kanyang kinatatayuan. Ang dalagang nagtitinda ay ang mismong may-ari ng lupang kinatatayuan niya. Lumingon si Clara sa karamihan at nahanap ang mga mata ni Tiffany. Lumapit siya rito ng may matamis ngunit matalim ng ngiti. "Nagustuhan mo ba ang suman ko kanina, Tiffany? O baka mas gusto mong pag-usapan natin ang rent na hindi mo pa nababayaran sa apartment na pagmamay-ari din namin?" Bulong ni Clara na sapat lang para marinig mga tao sa paligid. Lumalabas na si Tiffany ay anak lamang na isang dating driver na nagpanggap na mayaman sa social media sa pamamagitan ng pangungutang at paggamit ng mga peking gamit. I'm sorry, Miss Montemayor," panganginig ni Tiffany. Ang tunay na yaman wala sa brand ng bag o sa bilis ng kotse. Pagtatapos ni Clara, "Nasa pagkatao yan. Guard, pakilabas ang babaeng to. She doesn't belong here." Ang dating marangyang clubhouse ay tila naging isang malamig na korte para kay Tiffany. Lahat na matay nakatuon sa kanya, mga matang mapanghusga, mapanuri at punong-puno ng bulong-bulungan. Ang pulang gown na kanina lamang ay nagpakislap sa kanya, tila naging isang mabigat na pasanin na gusto niyang hubarin sa sobrang hiya. Hindi natinag si Clara. Sa gitna ng liwanag ng mga chandelier, lalong naging matingkad ang kanyang natural na ganda. Wala nang dumi sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata nananatiling mapagpakumbaba pero matatag.
Miss Montemayor, nagkakamali ka. Isang pagkakaunawan lang ang lahat. Nauutal na sabi ni Tiffany habang sinusubukang ayusin ang kanyang nadurog na composure. Isang di pagkakaunawaan? Mahinahong tanong ni Clara. Ang pagsipa sa basket ng isang taong marangal na nagtatrabaho hindi pagkakaunawaan, Tiffany, yun ay kawalan ng modo. At ang pagpapanggap na may-ari ka ng mga ari-arian sa subdivision na to, yun ay pandilin lang. Lalong lumapit si Clara. Alam mo ba kung ba't ako nagtitinda ng suman? Dahil yon ang paboritong pagkain ng yumaong lolo ko. Gusto kong malaman kung bakit mahal na mahal niya ang mga ordinaryong tao. At sa loob lang ng isang buwan, natutunan kong halaga ng bawat sentimo. Isang bagay na di mo alam dahil abala ka sa paggastos ng perang hindi mo naman pag-aari. Biglang pumasok ang isang lalaking naka-uniforming pulis, kasamang manager ng credit card company. Excuse me, Miss Tiffany Reyes. Kami may warrant para sa iyong pag-aresto dahil sa patong-patong na kaso ng credit card fraud at paggamit ng mga talbog na tseke. Anunsyo ng ospital. Nagulantang lahat. Ang socialite na si Tiffany ay isa palang wanted na manloloko. Ang sports car na pinagmamalaki niya, nakaw pala o hindi nabayaran ang down payment. Hindi. Bitawan niyo ko? Mayaman ako. Mas mayaman ako sa inyong lahat. Hysterical na sigaw ni Tiffany. Habang kinakaladkad siya palabas ng ballroom, nalaglag ang kanyang suot na peking kwintas na perlas na nagkadurog-durog sa sahig, simbolo ng kanyang peking buhay. Nang tumahimik ang paligid, bumaling na si Clara sa kanyang ama na si Don Roberto Montemayor. Papa, ayoko na ng party na to, bulong ni Clara. Gusto ko pong ibahagi ang lahat ng pagkain to sa mga kasama ko sa labas ng mga security guard, sa mga street sweeper at sa mga tindero sa palengke. Ngumiti ang matanda at tinaplos ang buhok ng anak. Yan ang tunay na Montemayor. Ang yaman natin hindi para itago, kundi para itulong. Kinabukasan wala ng sports car ni Tiffany. Ang tanging naiwan sa subdivision ay ang kwento ng isang dalaga na nagpanggap na reyna pero naging alipin ng sariling kasinungalingan. Habang si Clara, kahit alam na ng lahat ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, ay bumalik sa kanyang pwesto sa bangketa. Pero sa pagkakataong to, hindi na siya nag-iisa. May dala siyang mga bagong basket at bawat suma na binibenta niya, ang kita'y diretso sa isang scholarship fund para sa mga anak ng mga tindero. Doon niya nakilala ang isang simpleng dalaking nagngangalang Ethan. Isang arkitekto na matagal na pala siyang pinagmamasdan noong nagpapanggap pa siyang mahirap. Isang suman nga po, Miss Eris, biro ni Ethan. Napangiti si Clara. Para sa iyo, libre na. Ang kalsada kung saan dating nilait si Clara ay naging saksi sa isang bagong yugto ng kanyang buhay. Bagaman kilala siya bilang si Miss Montemayor, pinili pa rin niyang manatili sa kalsada tuwing hapon. Hindi na para magtinda dahil sa hirap, kundi para sa kanyang advokasya. Si Ethan ay hindi tipikal na mayaman. Bagaman isa siyang mahusay na arkitekto na nagdisenyo ng ilang modernong gusali sa syudad, mas gusto niyang magbisikleta at magsuot lamang ng simpleng t-shirt. Miss Eris, mukhang seryoso tayo sa pagbabalot ng suman ngayon biro ni Ethan, habang sinasandal ang kanyang bisikleta sa puno. Tigilan mo nga ako, Miss Eris na yan, Ethan. Clara lang, tumatawang sagot ng dalaga. Bakit ka ba pabalik-balik dito? Wala ka bang dinisenyong mall ngayon? Naging seryoso ang mukha ni Ethan. Actually, dinalhan kita ng blueprint. Gusto kong ipakita sa iyo ang plano para sa community center na ipapatayo mo para sa mga street vendors. I want to make sure that it feels like home, hindi lang basta semento. Habang magkadikit ang kanilang mga balikat na tinitingnan ng plano, di mapigilan ni Clara na makaramdam ng kakaibang pintig sa kanyang puso. Sa likod ng katalinuhan ni Ethan ay isang pusong kasing busilak ng sa kanya. Habang masayang dalawa, isang marungis na anino ang nagmamasid mula sa malayo. Si Tiffany. Pansamantalang nakalabas ng kulungan si Tiffany matapos magpiyansa ang isang misteryosong backer. Wala ng kanyang mamahaling gown. Suot niya na ngayon ang isang lumang jacket at sombrero para hindi makilala. Puno ng puot ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Clara. Akala mo ba? Tapos na tayo, Clara? Bulong ni Tiffany sa sarili. Inagaw mong lahat sa akin. Ang dangal ko, ang reputasyon ko. Sisiguraduhin kong babagsak ka rin sa putikan kung saan kita unang nakita.
Isang gabi, habang abala ang lahat sa paghahanda para sa groundbreaking ceremony ng proyekto ni Clara, isang malaking sunog ang biglang sumiklab sa bodega kung saan nakaimbak ang lahat ng materyales at ang mga donasyong relief goods para sa mga vendor. Clara, ang bodega! Sigaw ni Ethan habang tumatakbo patungo sa naglalagablab na apoy. Napatulala si Clara. Doon nakalagay lahat ng pinaghirapan niya. Sa gitna ng kaguluhan, nakita niya ang isang pamilyar na figura na tumatakbo palayo sa likod ng bodega. Isang babaeng may suot na pamilyar na sapatos, ang tanging mamahaling bagay na natira kay Tiffany. Di na nagdalawang isip si Ethan. Pumasok siya sa loob ng umuusok na gusali para iligtas ang mga orinal na blueprint at ang mga mahalagang dokumento. Ng foundation, Ethan, wag, mapanganib, sigaw ni Clara. Ang kanyang boses puno ng takot na mawala ang taong dahan-dahang nagpapatibay sa kanyang puso. Makalipas ang ilang minuto, lumabas si Ethan na duguan, puno ng uling ang mukha, hawak ang mga dokumento. Pagbagsak niya sa lupa, agad siyang sinalo ni Clara. Bakit mo ginawa yon? Gamit lang yan, Ethan. Umiiyak na sabi ni Clara. Hindi lang to gamit, Clara. Ito ang pangarap mo para sa kanila. Nangihinang sagot ni Ethan bago nawala ng malay. Ang amoy ng sunog na kahoy at usok humalo sa amoy ng gamot sa loob ng ICU. Hawak ni Clara ang malamig na kamay ni Ethan habang ang tunog ng heart monitor ang tanging nagbabasag sa katahimikan. Gising na, Ethan. Hindi ko kaya na ituloy ang pangarap nating dalawa kung wala ka. Bulong ni Clara. Bawat luhang pumapatak mula sa kanyang mga mata, tila nagpapatibay sa isang desisyon na binuo niya sa gitna ng apoy. Tapos na ang pagiging mabait. Habang naghihintay, isang tawag ang natanggap ni Clara mula sa kanyang head of security. Ma'am, nahuli na po namin ang tauhang inutusan ni Tiffany na magsaboy ng gasolina, pero may mas malalim pa po kaming nalaman. Ang nagpiyansa po kay Tiffany ay walang iba kung hindi si Don Enrico Velasquez. Napasinghap si Clara. Si Don Enrico ay mahigpit na karibal ng kanyang ama sa negosyo. Ginamit nito ang galit ni Tiffany para sirain ang imahe ng mga Montemayor. Si Tiffany ay isang hamak na piyesa lamang sa laro ng mga dambuhala. Hindi na nagpalipas ng oras si Clara. Sa halip na magmukmok, nagbihis siya ng isang sharp black suit. Wala nang simpleng dalagang nagtitinda ng suman. Ang nakaharap ngayon ay ang matapang na tagapagmana. Pumunta siya sa tagong condominium kung saan nagtatago si Tiffany. Sa tulong ng kanyang mga tauhan, mabilis lang nila na napasok ang unit. Nakita niya si Tiffany na nag-e-empake. Tila handang-handa nang tumakas palabas ng bansa gamit ang perang binigay ni Don Enrico. Aalis ka nang di mo lang nagpapaalam sa akin, Tiffany? Malamig ang boses ni Clara na bumalot sa silid. Clara, paano mo ko nahanap? Panginig ni Tiffany. Huwag kang lalapit. Wala akong kinalaman sa sunog. Huli ka na. Ang tauhan mo kumanta na sa presinto. Diretsong sabi ni Clara. Lumapit siya at kinuhang isang checkbook sa bag ni Tiffany. Ito ba ang bayad sa ni Don Enrico? Ang kapalit ng buhay ni Ethan? Sinubukan ni Tiffany na saktan si Clara, ngunit mabilis sinawakan ni Clara ang kanyang kamay. Isang marutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Tiffany. Isang sampal para sa lahat ng pandalait at isang sampal para sa pagtatangkang pumatay. Ang akala mo ba, mananatili lamang kung biktima mo? Bulyaw ni Clara. Noong inalipusta mo ko sa kalsada, pinatawad kita. Pero nung dinamay mong taong mahal ko, tinapos mong pasensya ko. Dumating ang mga pulis at muli, pinunasan si Tiffany. Sa pagkakataong ito, wala nang piyansa dahil sa bigat na ebidensya ng arson at attempted murder. Habang buhay na rehas ang naghihintay sa kanya. Bumalik si Clara sa ospital. Pagpasok niya sa kwarto, nakita niya nakadilat na mga mata ni Ethan. Hirap nang magsalita dahil sa oxygen mask. Pilit siyang umiti nung makita niya ang dalaga. Tinanggal ni Ethan ang bahagyaang mask. Clara, ang mga blueprint, ligtas ba? Naiiyak na tumawa si Clara. Ligtas silang lahat, Ethan, at mas ligtas na tayo ngayon. Ninawakan ni Ethan ang pisngi ni Clara. Sabi ko sa'yo, hindi kita pababayaan. Kahit ano pang apoy ang harapin natin. Isang linggo matapos ang insidente, lumabas sa lahat ng balita ang pagbagsak ng korporasyon ni Don Enrico. Matapos ilantad ni Clara lahat ng iligal na transaksyon nito bilang ganti.
Samantala, sa harap ng nasunog na bodega naganap ang isang seremonya. Hindi lang isang community center ang itatayo, kundi isang buong livelihood complex na ipapangalan kay Ethan at Clara. Sa gitna ng palakpakan, isang pamilyar na basket ng suman ang inialay ni Clara sa puntod ng kanyang lolo sa kanyang isipan. Lolo, nahanap ko ng tunay na kayamanan. Hindi ito ang pangalan, kundi ang taong handang masunog kasama mo. Matapos ang pagbagsak ni Tiffany, akala ni Clara magiging payapa ng lahat. Ngunit isang misteryong sulat ang dumating sa opisina ng Montemayor Group. Nakasaad dito ang isang babala. Lahat ng inagaw niyo babalik sa amin. Lumitaw si Isabella, ang tunay na anak ni Don Enrico na nanggaling sa Amerika. Di tulad ni Tiffany na puro arte lang, si Isabella matalino, kalkulado at isang bihasang abogada. Nais niyang bawiin lahat ng nawala sa kanyang ama. Habang nagpapagaling si Ethan, naramdaman niya ang tensyon. Clara, mag-iingat ka. Mas delikado ang kalaban na gumagamit ng utak kaysa sa dahas. Sinimula ni Isabella ang kanyang pag-atake sa pamamagitan ng pag-freeze sa mga bank accounts ng foundation ni Clara gamit ang mga teknikalidad sa batas. Ang itinatayong community center ay nahinto. Ang mga vendor na dating naniniwala kay Clara nagsimulang mag-alinlangan. Pakapakitang tao lang ang lahat ng to, bulong ng ilan. Dito nasubukan ang tatag ni Clara. Sa halip na sumuko, bumalik siya sa kalsada, bitbit ang kanyang lumang basket. Muli siyang nagtinda ng suman kasama ng mga vendor para ipakita na kasama nila siya sa hirap. Sa gitna ng kaguluhan, isang revelasyon na lumabas. Nalaman ni Clara na si Ethan ay hindi lamang isang simpleng arkitekto. Siya palang nawawalang apo na isang pamilyang bilyonaryo sa ibang bansa na matagal nang kagalit ng pamilya ni Isabella. Bakit di mo sinabi? Tanong ni Clara, may halong lungkot. Dahil gusto kong mahalin mo ko bilang si Ethan na arkitekto, hindi dahil sa perang nasa likod ng pangalan ko, sagot ni Ethan. Ginamit ni Ethan ang kanyang koneksyon para pigilan ang mga legal na maniobra ni Isabella. Nagdaos sa isang engrandeng gala ang mga Montemayor para sa inaugurasyon ng natapos na ring community center. Pumasok si Isabella, dala ang mga dokumentong magpapatunay na ang lupa ay may defect sa titulo. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, iniharap ni Clara ang isang recording. Maririnig dito ang pag-amin ni Isabella tungkol sa pananabotahe at pagbabayad sa mga huwad na saksi. Tapos na ang laro, Isabella, ani Clara. Ang hustisya ay hindi nabibili ng galing sa batas kung ang puso ay bulok. Isang hapon, dinala ni Ethan si Clara sa pwesto kung saan sila unang nakita. Walang mga bodyguards, walang mga kamera. Clara, nakita kita nung akala ng lahat, isa ka lang ordinaryong tindera. Nakita ko ang ganda ng puso mo bago ko pa nakita ang ganda ng pangalan mo, sabi ni Ethan habang lumuluhod. Nilabas niya ang isang singsing na may disenyong hango sa hugis ng dahon ng saging, isang simbolo ng kanilang pinagmulan. Will you build a life with me? Sa gitna ng ingay ng kalsada at hiyawan ng mga tindero, matamis na oo ang isinagot ni Clara. Ang kasal ni Clara at Ethan ay hindi naganap sa isang mamahaling hotel, kung hindi sa mismong Montemayor Community Center. Ang mga bisita, ang mga street sweepers, security guards at mga tendero na naging pamilya na ni Clara. Sa kanilang reception, ang pangunahing pagkain ay ang sikat na suman ni Clara. Dati, inalipusta ako dahil sa pagtitinda nito, sabi ni Clara sa kanyang speech. Ngayon, ito ang nagpapaalala sa akin na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa taas ng narating, kundi sa dami ng taong tinutulungan mong makaangat. At doon nagtapos ang kwento ng dalagang nagtitinda na naging reyna, hindi dahil sa kanyang korona, kundi dahil sa kanyang pagmamahal sa kapwa. 5 taon ang lumipas. Ang maliit na community center na itinayo ni Clara at Ethan ay isa na ngayong malaking institusyon na tinatawag na The Montemayor Architects Foundation. Hindi lamang to gusali, isa tong paaralan para sa anak ng mga street vendors at isang training center para sa mga gustong magsimula ng sariling negosyo. Buntis si Clara sa kanilang pangalawang anak. Ang kanilang panganay, si Little Roberto, ay madalas na nakikita sa opisina ni Clara. Nakasuot ng maliit na apron at masayang naglalaro ng mga dahon ng saging. Mama, bakit po tayo palaging gumagawa ng suman? Tanong ng bata habang pinapanood ang kanyang ina. Ngumiti si Clara, hinaplos ang buhok ng anak.
Dahil sa bawat balot ng suma na to, Roberto, naroon ang kwento ng pagsisikap ng pamilya natin. Dito tayo nagsimula. Isang hapon, habang iniinspeksyon ni Clara ang kanilang livelihood program, isang babaeng may takip sa mukha ang lumapit sa kanya. Marungis ang suot nito at halatang galing sa hirap. Nang tanggalin ng babae ang kanyang scarf, nagulat si Clara. Si Tiffany, kakalabas lang nito sa correctional facility. Wala nang puot sa kanyang mga mata, tanging pagsisisi na lamang. Clara, wala na ako mapupuntahan. Tinakwil ako ng lahat. Nagugutom na ako. Sa halip tawagin ng security, kumuha si Clara na isang maliit na suman at binigay ito kay Tiffany. Hindi ko malilimutan ang ginawa mo, Tiffany. Mahinahong sabi ni Clara. Pero naniniwala ako sa second chances. Kung handa kang magtrabaho ng marangal, may pwesto ka rito sa kusina. Pero magsisimula ka sa pinakamababa sa paghuhugasan ng palay. Umiyak si Tiffany at lumuhod sa harap ni Clara. Ang dating mapagmataas na impostor, natuto na rin yumuko sa harap ng tunay na kabutihan. Salamat. Samantala si Ethan, naging isa sa pinakasikat na arkitekto sa bansa. Pero sa halip ng mga luxury condo, ang focus niya ay social housing. Nagdedesenyo siya ng magaganda ngunit murang pabahay para sa mga mahihirap na pamilya. Isang gabi, habang nagpapahinga sila sa kanilang garden, pinakita ni Ethan kay Clara ang isang bagong plano. Ito ang The Golden Village, sabi ni Ethan. Isang komunidad kung saan ang mga tindero, driver at janitor ay may sariling bahay na singganda ng mansyon ng subdivision kung saan kita unang nakita. Niyakap ni Clara ang asawa. Salamat, Ethan. Salamat dahil hindi mo lang ako minahal, kung hindi, minahal mo rin ang taong mahal ko. Nagdaos na isang exhibit ang lungsod para sa parangalan ng most influential couple. Sa gitna ng entablado, nakatayo ang pamilyang Montemayor, ngunit may isang sorpresa si Clara. Inimbitahan niya ang lahat ng mga tindero na nakasama niya nung siya ay nagpapanggap pa lamang. Sabay-sabay silang umakyat sa stage. Ang parangal na ito ay hindi para sa akin, anunsyo ni Clara. Ito ay para sa bawat Pilipinong maagang gumigising para magtinda, para sa bawat magulang na tinitiis ang init ng araw para mapag-aral ang kanilang mga anak. Kayo ang tunay na mayaman? Makikita sina Clara at Ethan na naglalakad sa tubig dagat habang papalubog ang araw. Ang kanilang buhay ay hindi naging perpekto. Maraming bagyong dumaan, maraming kaaway ang sumubok pero nanatili silang matatag. Hindi na kailangan pa ni Clarang magpanggap. Hindi niya na kailangan pang itagong kanyang yaman dahil ang pinakamalaking kayamanan niya ay hindi ang ginto sa bangko, kung hindi ang pag-ibig ni Ethan at ang pagrespeto ng mga taong kanyang natutulungan. Habang naglalakad, may nadaanan sila na isang batang babae na nagtitinda ng sampagita. Lumapit si Clara, binili lahat ng tinda nito at binulungan ng bata. Huwag kang susuko, maliit na dalaga. Malay mo balang araw, ikaw naman ang magiging reyna ng sarili mong kwento. Lumipas sa 15 taon. Si Little Roberto na ngayon ay kilala na bilang Robbie ay nasa 8 edad na. Gwapo, matalino at nag-aaral sa isang prestihiyosong universidad. Ngunit sa kabila ng yaman ng mga Montemayor, tila naliligaw ang landas ni Robbie. Nasanay siya sa karangyaan, nakalimutan ng mga aral ng kanyang ina. Isang gabi nasangkot si Robbie sa gulo sa isang bar. Hindi niyo ba ako kilala? Ako ang anak ni Clara Montemayor. Sigaw niya sa mga security. Nang makarating ang balita kay Clara, hindi siya galit. Sa halip, malungkot siya. Ethan, kailangan matutunan ni Robbie ang pinagdaanan natin. Baka masyado natin siyang napaulanan ng ginhawa. Gumawa ng isang matinding desisyon si Clara. Kinausap niya si Robbie. Anak, simula bukas, lahat ng credit cards mo sususpendihin ko. Ang sasakyan mo kukunin ko. Kung gusto mong kumain, kailangan mong kumita. Pero ma, bakit? Reklamo ni Robbie. Dahil ang tunay na Montemayor hindi nasusukat sa ingay ng kanyang pangalan, kundi sa dumi ng kanyang kamay mula sa marangal na trabaho, sagot ni Clara. Pinadala ni Clara si Robbie sa isang malayong probinsya, ang lugar kung saan lumaki ang lolo ni Clara. Doon walang nakakakilala sa kanya. Ang dala niya lang, isang basket at mga sangkap para sa suman.
Sa probinsya, nahirapan si Robbie. Hindi siya marunong magsaing, hindi marunong magbalot ng suman. Isang araw, habang pinagtatawanan siya ng mga taga roon, isang dalagang lumapit sa kanya. Siya si Maya, isang mahirap na working student na nag-aaral para maging guro. Hayaan mo, tuturuan kita. Sabi ni Maya habang mabilis na binabalot ang dahon ng saging. Sa loob ng ilang linggo, unti-unti, nagbago si Robbie. Natuto na siyang magpahalaga sa bawat butil ng bigas at higit sa lahat na hulog ang loob niya kay Maya. Isang babaeng walang alahas pero ang ganda ay nagniningning dahil sa pagsisikap. Habang nagbabago si Robbie, isang bagong panganib ang lumilitaw sa Maynila. Ang anak ni Isabella. Ang dating kaaway ni Clara na si Dominic ay bumalik para magiganti. Nalaman ni Dominic ang kinaroroonan ni Robbie at balak niyang saktan to para makuha ang korporasyon ng mga Montemayor. Isang gabi, may mga armadong lalaking dumating sa probinsya para dukutin si Robbie. Ngunit hindi nila alam, kahit ang mga simpleng tao sa ngayon, handang protektahan ang binatang nagturo sa kanila ng bagong paraan ng pagbebenta ng produkto. Sa gitna ng kaguluhan, dumating sina Clara at Ethan kasama ng mga pulis. Hindi niya na muling madidiktahan ang kapalaran namin, Dominic, deklara ni Ethan. Bumalik si Robbie sa Maynila pero hindi na siya ang dating mayabang na binata. Kasama niya si Maya na binigyan ni Clara ng scholarship para matapos ang pag-aaral. Sa harap ng pamilya nagbigay ng speech si Robbie. Ma, pa, salamat. Ngayon ko lang naiintindihan. Ang pagiging Montemayor ay hindi isang pribilehiyo, ito'y isang responsibilidad. Nagdaos sila na isang malaking salo-salo. Pero sa pagkakataong ito, si Robbie na mismo ang nagluto at nagbalot ng suman para sa lahat ng bisita. Sa isang sulok, nakita ni Clara si Tiffany na ngayon isa na sa mga head cook ng kanilang foundation. Nagngitian ang dalawa. Ang dating alipustahan naging pagkakaibigan at ang dating impostor naging tapat sa lingkod. Sa pagtiklop ng huling pahina ng kwentong ito, naway maiwan sa inyong puso ang isang mahalagang katotohanan. Ang tunay na kinang ng isang tao ay hindi nagmumula sa gintong suot niya, kung hindi sa apoy ng kanyang paninindigan at sa lambot ng kanyang puso para sa kapwa. Si Clara ay nagsilbing paalala ng pagpapakumbaba ay hindi kahinaan, kung hindi ang pinakamataas na uri ng lakas. Pinakita niya na ang paghihigante ay walang saysay kung hindi ito magbubunga ng pagbabago, hindi lamang para sa sarili kundi pati na rin sa mga taong nagkasala sa atin. Sa kabilang banda, ang karakter ni Tiffany ay nagturo sa atin ng ang bawat pagkakamali, gaano man kabigat, may pagkakataong maitama basta handa tayong hubarin ang ating mga maskara at tanggapin ang ating tunay na sarili. Sa mundong puno ng mga impostor, sa mga taong mabilis mang alipusta, naway piliin natin na maging katulad ni Clara. Matatag sa harap ng bagyo, tapat sa gitna ng tukso, at laging handang lumingon sa ating pinanggalingan. Salamat sa pagsama sa paglalakbay na ito hanggang sa muling pagkukwento. Tandaan ninyo, ang gulong ng palad ay patuloy na umiikot, kaya't palaging piliin na maging mabuti dahil ang kabutihan ang tayong kayamanan na kailanman ay hindi mananakaw sa atin. Maraming salamat at hanggang sa muli.